ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang gustong marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa. Very good. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Malinaw ang panawagan at ito po'y tuloy-tuloy na at ito na ang aming sabi ko kanina obligasyon. She may not respond immediately and she may know it voluntarily only on her part, but on our part, it's our obligation to recognize a leader at siyang kinikilala naming mamumuno. Let's call on retired General Warlito Daos for his brief solidarity call and then to be followed by Brother retired Captain Ray Valeros and Brother Hennis. Go ahead, General Daos. Ang retirees group. Sa inyong lahat, sama ko po ang aking represent ko ang MUP, Many Uniform Parat. Nasabi ko na, nung 2 months ago, nayano ko kay Congressman Parat kasi na-observe ko po na nagkakawatak-watak po ang mga parallel group. Kasi hindi lang isang samahan lang ang organisasyon po. SFGM, Bangko Pilipinas, yung mga Parak, Inday Cares, tapos yung mga iba, hintayat ako ano. Inaano ko po, nagkakaiba ang nila, ang interest nila. Nag-vlog pa nga po ako noong 2 months ago. Hinahanap ko kanina, kaso na-erase na pala yung vlog ko. Na kino-call out ko si Vice President Sara Duterte. Na inano ko sa sarili ko. Inano ko po yung wordings ni Senator Benigno Aquino. Am I worth dying for? Kasi lumalabas po ako, tinataya po namin ang buhay namin dito. Lalo kami mga retired. Tama. Tapos, inano ko rin po doon sa vlog ko. I'm not, Pilipino for nothing. Ang inano ko. I'm calling out, bakit lumabas ka, Presidente, Vice President? I-lead mo po ako dahil nakakawatak-watak na kami. That is 2 months ago. Ngayon, nandito na po. Ang formal na panawagan. Okay. Sana po, Vice President, lumabas ka na. Ayun. Nagmamakawa po kami sa iyo. Lead us, being a true leader. Nasa inyo po ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ngayon. No more, no less. Ayun. You owe to the Filipino people na lead. Hindi ako tumatawag ng revolusyon Hindi niyo po ang direksyon ng mga sumusuporta sa inyo. Baguhin natin, i-reveal natin ang dignidad ng isang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired General Warlito Daos. From the other group and coalition, ay pakinggan natin ang brief but solid call of reaction and response mula kay dating Navy Captain Ray Valeros ng United People's Initiative. Maraming salamat, Kuya Eric Celis. Sa lahat ng mga nilo na nandito, kay Brother Conging, para sa lahat na nandito. Mabilis lang po ito. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ang Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue.
So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi na natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, edi lalo na. Sila nga yung nagmamanto kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay VP dahil ito na lang yung natitirang constitutional Correct. move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami nananawagan ng sama-sama, magiging extra constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, VP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta. Ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi na ang tatay mo, hindi na ako si Bangag. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ang ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang gustong marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Yan po ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-uudyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. At yan ang itutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang riding community sectoral organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, mula naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team, Duterte Riders Support Group, at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement.